Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon, pag-alaala kay San Agustin. Kung maalala ninyo kahapon, ipinagdiwang natin ang kapistahan ni Santa Monica. Siya ang ina ni San Agustin. At kung alam natin ang kwento ng buhay ni Santa Monica, alam na alam ng mga nagdedebosyon sa kanya kung gaano karaming luha ang kanyang ibinuhos para lamang sa pagbabalik loob, sa pagbabago ng kanyang anak na si Agustin. Halos araw-araw, gabi-gabi, siya'y nananalangin, nakikiusap sa Diyos. Sa totoo, gaano ba katagal nagdasal si Santa Monica? Ikaw ba, yung ipinagdarasal mo na asawa, o yung ipinagdarasal mo na anak, o yung mga inilalapit mong kahilingan sa Diyos, gaano na ba yan katagal? Napagod ka na ba? Si Santa Monica, 17 years, 17 taon nagdarasal, nakikiusap, humihiling ng kagalingan, ng pagbabalik loob at ng pagbabago ni San Agustin. Hindi biro ang 17 taon, pero hindi sumuko si Santa Monica. Bilang ina, alam niya ang kung ano ang makabubuti para sa kanyang anak. So bakit kailangan umabot ng 17 years ang kanyang pananalangin para kay Agustin na kanyang anak? Sapagkat itong si Agustin, sa terminology natin ngayon, sobrang pasaway. Babaero, sugalero, walang malinaw na pangarap sa buhay, halos nandyan lang, tambay, walang ginagawa. Para kay Agustin, masaya siya sa kanyang ginagawa at sapat na yon para sa kanya. Pero itong buhay na ito na napaka makasalanan ay hindi kaayon-ayon kay Monica na kanyang ina. Kaya hindi tumigil si Santa Monica sa pagdarasal. At sa kwento ng buhay ni San Agustin, malalaman natin na sa kanyang katigasan ng ulo, siya'y nagkaanak sa pagkabinata. At nagpatuloy pa rin siya sa kanyang hindi magandang pamumuhay. Pero pagkatapos din ng ilang taon, may nakilala siyang isang pari, obispo, na kanyang naging kaibigan at gumabay sa kanya. At isang araw, para bang may bumulong sa kanya, kunin mo ang aklat na ito, basahin mo. Ang aklat na yon na nasa harapan ni Agustin ay Biblia. At kinuha niya ito at binasa. At yon ang naging simula ng kanyang pagbabago, ng kanyang pagbabalik loob. Ang famous line ni San Agustin, bakit ngayon lamang kita nakilala? Sana noon pa. Ang tinutukoy niya, ang Diyos. Para kay San Agustin, hindi matatahimik ang aking puso hanggat hindi kita natatagpuan, Panginoon. Napakahaba ng naging paglalakbay ni San Agustin sa kanyang hindi magandang buhay. Salamat sa Diyos, ipinagkaloob sa kanya ang biyaya ng tunay na pagbabago dahil na rin sa matyagang pananalangin
ng kanyang inang si Santa Monica. Salamat sa biyaya na pinagkaloob kay San Agustin. Bagamat napakatagal ng kanyang naging pagbabalik loob at pagbabago, nung nagdesisyon na tumalikod sa masamang buhay, sinigurado niya sa Diyos, simula ngayon, hindi na ako babalik sa masamang pamumuhay. At naging pari, naging obispo, naging doktor ng simbahan, at kinikilala ngayon bilang San Agustin. Hindi hadlang ang kasalanan ng tao para sa'y maging banal. Kung sinasabi mo, makasalanan ako, sobrang bigat ng mga kasalanang ginagawa ko, napakadumi ng sitwasyon na kinaroroonan ko ngayon. Katulad ni San Agustin, ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pagbabago, ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Amen.